po sa ating Diyos na buhay. Amen po, ano po, napakasarap po magpuri sa Panginoon. Ako nga po pala si Bro Ariel, sa mga hindi ka nakakilala sa akin. At ako po yung naatasang maghatid ng salita ngayong umagang ito. Amen po, at nasa series po tayo ng ating aralin doon po sa Statement of Faith. Di ba po, nakalilang ano na po ba tayo? Nakalima na, no? Ngayon po ay pupunta na sa 6. So, 6 na po tayo ngayon. 6 na yung ating tinatalakay about sa Statement of Faith. At alam naman po natin yung Statement of Faith, sabi nga po, ito ay ginawa para meron po tayong basihan. At ito po ay hindi naman basta-basta ginawa. Ito po ay nakaayon. Nakikita natin, naka-inline po yung ating mga sinusunod sa Biblia sa ating pananampalataya. So ito po ay nagiging gabay ng iglesia. At magiging una po ito ginagawa. Kung makikita natin yung Apostle Creed. Diba? Yung Apostle Creed ay isang statement of faith din po yun. So kagaya itong ginagawa natin, nag-aaralan natin siya. Para at least na nakikita po natin yung ating iglesia kung nakaayon po ba o yung ating mga itinuturo ay naka-inline dun sa ating paniniwala. Lalo tingin bilang isang anak ng Diyos sa loob ng GFCM. Amen po. So yun po yung nagiging basihan natin. So kapag po tayo ay, o mayroon tayo ay iturong liwas dun sa ating pinaniniwalaan, so makikita po natin doon sa ating guideline at doon sa ating kung sinusunod kung ano po yung statement of faith na ng ating iglesia. Amen po? At yung po yung higit nating pinaniniwalaan. Amen? At yung po ay nakasaad sa Biblia. At ngayon nga po ay nandun na tayo sa ika-6. So nakita po natin, nanalangin na po natin yung sa 1 to 5, and ngayon po ay dadawa na tayo sa pang-6. So ano po nga po ba yung sinasabi nyo sa ika-6? Ang sabi po dito ay, ang iglesia ng Panginoong Hesus ay isa lamang. Ito ang kanyang katawan at siya ang panggulo nito. Kabilang dito ang lahat ng mananampalataya sa lahat ng panahon. So, yung iglesia daw po ay, kanino daw po ba yung iglesia? Sa Panginoong Hesus, ano? Sa Panginoong Hesus yung iglesia. At yung pong iglesia sinasabi ay iisa lamang. At saka ito yung kanyang katawan. Na ang pangulo nun ay ang Panginoong Hesus. So, importante po yun, ano? Dahil kabilang po dito lahat ng mananampalataya sa lahat ng panahon. So yung pong nakasunod doon ay kabilang sa lahat ng panahon. Simula ng itayo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia hanggang doon sa huling panahon. Yun po ay kabilang. Amen po? Yung naka-inline po doon, yung pong sumusunod doon. So yun po ang importante na makita natin na dapat ang iglesia ay para sa Panginoong Jesus. Sa Kanya yun. So hindi po ito yung itinayo ng tao na sinasabi nila sila yung sons of God. Hindi po ito pwedeng i-claim, hindi naman, kahit po dito sa iglesia natin, hindi po. Ito po ay para sa Panginoon. Tayo po ay nandun at tayo yung kanyang mga alaga. Tayo po ay nag-aalagan para sa Kanya. At inihahayo po natin yung kanyang salita. Amen po? So, ayun po na yun po yung ating tatalakayin at nawa ay magkaroon po tayo ng higit na kaunawaan. At ang ating pong paksa ngayong umagang ito ay ang Panginoong Hesus at ang kanyang iglesia. Ang Panginoong Hesus at ang kanyang iglesia. So, ang Panginoong Hesus at tayo ng kanyang iglesia. Sabi nga po dito, ano nga po ba ang tunay na iglesia ng Panginoong Hesus? Ano po ba yung itsura nito sa pangkalahatan? Ano? Kabilang nga ba tayo rito? Tama ba ang pakikibilang ng GFCM? Dapat po natin tuntunin. Kaya nga po meron tayo nung sinasabi natin statement of faith. Kasi dapat matutuntun natin siya. Yung bang ating kinabibilangan ay naka-inline doon sa tinayo ng Panginoong Hesus?
Kaya marapat po nasiyasatin natin, ano? Kaya nga po pinag-aaralan natin, makita natin. Yung ba ang pangulo ba nun ay ang Panginoong Hesus? Ano ba yung tunay na makikita natin doon sa iglesia ng Panginoon? So yun po yung ating aralin, ano? Titingnan po natin kung nakainlay po tayo doon. Ito nga pong GFCM sa paliwanag dito ay karugtong ng iglesia ng Panginoon at makikita po natin yun. Yun po yung kailangan idinudugsong po. So kumbaga, tayo ay commission tayo ng Panginoon. Makikita po natin doon yung kung ano yung iniata sa atin ng Panginoon na tayo yung mayo, yun po yung ginagawa natin. Pasalin-salin, pinapasa ng pinapasa. Kaya marami po yung naliligtas. Pero doon po sa pagsalin noon, dapat po nakarugtong tayo, yung po pinaka-importante. Nakarugtong tayo doon sa pagkakatayo ng Panginoon. Hindi dapat tayo putol. O hindi dapat tayo independent na basta tinayo na lamang. Yun po yung importante ang Panginoon at ang Iglesia. Siya ay nakalugsong doon. So mahalaga po ang mga tanong na ito sa isang seryoso Kristiyano sapagkat sila ang katiyakan, ang sinasamahan ng Iglesia ay kalulugod at kasama, nababalikan at makasama ng Panginoon sa walang hanggan. So ito po ay mahalaga. Tama nga po, ito ay napakahalaga. Kasi dapat pakita natin. Kasi yung pinangako ng Panginoon sa end time na nababalik siya, dapat po kasama tayo sa babalikan. Ibig sabihin, makakasama lamang tayo doon kung naka-inline tayo doon sa itinayong iglesia ng Panginoon o nakarugtong tayo doon. At praise God po, ang ating po iglesia ay nakarugtong doon. Pero doon po, nakarugtong man ang ating iglesia, tayo po ba, ng mga Kristiyano ay nakarugtong? Kung iba naman po yung nasa loob na tayo, nakikibilang tayo doon sa iglesia, pero hindi naman tayo nakapaloob lang tayo, pero hindi tayo naka-inline. So yung po na po, ito po isang pribileyo sa atin. Pagsumikapan po natin na tayo ay makabahagi upang tayo ay makasama. Kaya nga po ito isang seryosong usapitan, dapat makasama tayo doon sa babalikan ng Panginoon. Ito naman po ay proseso. Ito po ay encouragement sa bawat isa. Maging matatag po tayo. Kung tayo po ay nahihiwalay, bumalik po tayo. Praise God po. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Ano po? So marami na po sa ating panahon ang nag-aangkin na sila ay totoo. Ayaw isama ang iba. Ano po? Suriin po natin ngayon umaga kung ano at alin nga ang tunay na iglesia ng Panginoong Hesus dito sa daigdig. So marami po yung nag-aangkin na kami. So, sabi ko, kami ang tunay na iglesia. Ako ang sumo ng Panginoon. Tiniklik Sons of God. Ako ang Sons of God. Yung mga independent church na sinasabi. So, kung ating pong titignan at ating aaralin, titignan natin kung sila ba rin nakainda. Dapat maitanong natin malaman natin, kagaya na ginagawa natin sa ating pag-aaral. Dapat na maintindihan natin yung ating kinabibilangan. At yun po ay, ating titignan ay saan? Dito sa daigdig. Sapagkat dito tayo nilagay ng Panginoon kung saan dito yung kumbaga yung ating lugar kung saan ay sinusubok tayo ng Panginoon. Pagdating natin sa langit, pag nalampasan natin ito, wala naman natin ito doon sapagkat tayo ay sure na kasama natin ang Panginoon. So hindi na tayo susubukin doon, hindi na tayo susubukin. Dito tayo sinusubok. Kasi maraming nag-aangkin na sila yung tunay na iglesia. Pero hindi naman sila nakadugtong sa iglesia ng Panginoon. Ano po? So yun po ang higit na titingnan natin. So, basahin po natin yung Matthew, ating text. Sabi po dito sa Matthew 16, 15 to 18, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ng Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking Ama na nasa langit.
Ang sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Amen. So ito po yung text natin. Let us pray. Salamat Panginoon sa pong kadakilaan ng Panginoon God. Give us knowledge and wisdom, Panginoon, na makita po namin kung ano po yung kahalagahan ng mga salita ng Panginoon at kung paano pa Panginoon yung inyo pong iglesia na kinabibilangan namin, Panginoon. Salamat po Diyos. At namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ano po? So nakita po natin dito yung sa pag-uusap nila sa Matthew 16, 15 to 18. Nung tinanong sila ni Jesus, ito yung pagkakatatag po ng iglesia ng Panginoon kung ating titingnan. Kaya nga po dito tinanong ni Jesus, para sa inyo, sino ba ako? Nang nasumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo. Na-identify niya, no? Ang anak ng Diyos na buhay, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon. Si Simon po ay anak ni Jonas. Ang kanya pong pangalan that time ay, before maging Peter, ay Simon. Siya po si Simon. Si Pedro ay si Simon. Kumbaga siya ay binansagan ng Panginoon doon sa pagkakakilala. Tatalakayin po natin yun. Binansagan siya ng Panginoon na Pedro. At mamaya tatalakayin po na, yung Pedro kong sinasabi ay bato. Ang kahulugan po nun ay bato sa Griego. Nang ibig sabihin nga po ay bato or yung maliit na bato. So dito po sa pagkakataong ito, sinasabi rin po dito ng ibang relihiyon na yung pagkakatatag ng Kristiyano ay kay Pedro. Doon po itinayo. Kumbaga si Pedro yung sinasabi nilang bato at kay Pedro itinatag. Marami po natin makikita yung ganong paniniwala. Yung po yung titingnan natin kung ganon na po ba yung pagkakasaad ng Biblia. Kasi yung iba po, yun ang pinaniniwalaan. Na si Pedro mismo yung pinagtayuan ng iglesia sa pagkakasabi. Yung sinasabi nila, upon this rock I will build my church. So, titingnan po natin kung yun nga po ba yung ginawa ng Panginoon or kung ano nga po ba yung ibig niya sabihin doon sa sinabi niya. Diyan po sa Greek po, makikita po natin dyan yung pagkakasabi doon sa 18. Dinawin lang po natin, sabi diyan po sa 18, I also now to you say that you are Peter. Doon that you are Peter. Doon sa taas, makikita natin yung Petros na sinasabi. Petros, which is, kahulugan po niya na ay bato, which is maliit na bato. Siya yung sinasabing bato. And on this, the rock, yung Petra, yung po yung malaking bato, I will build my church and the gate of Hades not will prevail against. So ano po nga po ba ang sinasabi dyan? So makikita po natin dyan, doon sa sinasabi na yung Petros, nung sinabi kasi ng Panginoon, tinanong niya, di ba nagtanong siya, sino ako sa inyo? Sino nakasagot ng tama? Di ba si Peter lang? Kasi kung babasahin natin doon sa una, doon sa 30, nang dumating si Jesus sa bayan kay Salia ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ay sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan kayo si Juan, ang iba naman ay si Elias, at ang nagsasabi po kayo ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Pero nung sinagot po ni Peter, sinabi niya na matuwid na kayo po si Kristo. Kaya sinasabi na kayo po ang Kristo. Kayo po ang Kristo, yung sinasabi niya. Kumbaga, diretso niyang sinabi. Kaya nga sinasabi doon na mapalad ka sapagkat yung salita yun inihayag sa iyo ng Ama na nasa langit. Siya lamang yung nakapagsabi doon sa kanyang mga kasama. Nung tinanong niya, nandun sila sa lugar ng Kaysarya.
Nung tinanong po ng Panginoon sila at ang sumunod niya ay si Peter. Nung nasagot niya, binansagan ng Panginoon si Simon ng Pedro. Kumbaga, ikaw Pedro, bato, matigas. Ibig sabihin, yung sinasabi mo, pinaninindigan mo, alam mo, ibinigay yan sa iyo ng Panginoon. Kaya nakita natin doon yung pagiging, kumbaga yung pagiging bato niya. Pagiging strong, ibig sabihin. Pero hindi, it not means na hindi po siya yung church na pinag-buildan ng church. Kaya makikita nga natin doon. And on this, the rock, yung Petra. Yung Petra po, ay yun po yung bato. Yung literal na malaking bato. Yun po yung literal na malaking bato. And I will build my church in the gates of Hades, not will be prevailed against. Tingnan po natin yung next slide. Makikita po natin dyan sa next slide. Yan po yung gates of hell na sinasabi doon sa Caesarea, sa Philippi. Kung makikita niyo po yung kuweba, nakikita niyo po ba yung kuweba? Yung butas doon? Yung butas ano po? Yung po yung sinasabing gates of hell na sinasabi. So, at the same time, yan pong lugar na yung malaking bato, yung rocks na yan po yung sinasabing Petra. So, malinaw po dyan, yan yung malaking yan yung Petra na sinasabi. So, ano ba nangyari that time? So, ito pong lugar na ito ay sinasabing ito po ito sa bundok, ito sa paanan po, paanan po ito ng bundok Hermon, itong lugar na ito, nung unang panahon pa ng Old Testament. So, nung Old Testament po, ang nangyari po kasi dito, ito po ay isa sa lugar na kumbaga ay kanilang kinatatakutan ng mga tao. Bakit ang lugar na ito kinatatakutan ng mga tao? Sapagkat ang lugar na ito ay pinamumugaran ng mga demons. Ito po lugar na ito pinagpupugaran ng mga demons na. Kumbaga ito yung napili nila. Kahit po doon sa Genesis 6, yung mga naghimagsik. Ano lang po ito ito po ay may katotohanan, pero doon po sa mga bago, inaano lang po natin, pinabalakas lang po natin, para magkaroon tayo ng higit na pagkakaunawa doon sa lugar na sinasabi, para makita natin kung paano nga ba talaga binuo ng Panginoon yung kanyang iglesia. Importante po siya. So, noong time po na yun, yung mga naghimagsik ng mga anghel, ay ito yung lugar na kung saan sila nagpupunta. At the same time, makikita po din natin dito na kaya kung makikita niyo yung lugar na yan, parang may mga structure pa, na yan ay ginawa ding templo ng mga pagans or ng mga idols. Kumbaga, ang lugar na ito ay talagang ginamumugaran ng mga demonyo, ng mga masamang espiritu. Siya, kasi bakit po? Kasi yung lagusan doon sa lagusan. Iniisip mo kasi nila na yung kuweba na yan ay lagusan papunta doon sa kailaliman. Doon sa sinasabing impyerno. Or doon sa sinasabing ang Hades. Yung gates of Hades. Kaya na sinasabi po ng Panginoon doon sa gate of Hades. So, kaya kung bakit kahit mga Hudyo ay hindi pumupunta dyan. At yung mga idols, tinatayo nila ng templo yan. Siyempre, yung mga pagano, tinatayo nila ng templo yan. At kapag ka sila ay nag-aalay, di ba yung mga Vegas nag-aalay, mga inaalay ng mga tao nila, or basta yung mga inaalay nila, pag inihulog nila doon, ang pagkakaintindi nila, diretso talaga doon sa Hades. So yun yung kanilang pagkakaunawa. Kaya po ang lugar na ito ay sadyang kinatatakutan. Yan po yung, kumbaga ito, baluarte. Isang lugar. Di ba po? Sa atin, mga tao, meron po, baluarte ito ng pamilyang gano'n. Baluarte ito ng, yung kanya-kanyang lugar. So sa panahon po ng Panginoong Jesus, ito ay sinasabing Caesarea. At that time, sa panahon ng Panginoong Jesus, meron po ditong nagtayo nga ng templo. Yung po yung pagan na si God Pan. Yung Pan po sa Greko. Kung makikita mo dahil siguro nasa Greek mythology po siguro to, or sa istorya na. Yan po. Yung po yung lalaki, hindi po yung babae, yung po yung lalaki na may ulo na kambing.
So yan po ay idols na ang ibig sabihin po niyan ay siya po yung gods of music and fertility. So yan yung kanilang pinaniniwalaan. So kung may ganyan, ano ba yan? So yan ay idols. Diba? So diyan sila sumasamba. Diyan sila sumasamba yung mga pag-ano na yan. So, sa madaling sabi po, sinasabi doon na ang lugar na yun ay sadyang kinatatakutan ng mga tao. Kinatatakutan ng mga tao, kahit mga Hudyo nandun eh. Pero, kung makikita natin, nagtungo doon ng Panginoong Jesus. Pinuntahan niya, kasama niya yung kanyang mga alagad. Nagpunta sila doon eh. Kaya nga nagtanong siya, dito sa batong ito, nandito na, yung kinatatakutan niyo, kayo ay natatakot dito sa lugar na ito, dito tayo magtuno, dito tayo magpulong. Titingnan natin yan. Kaya nga, nagpunta sila doon at tinanong niya, sino yung kinatatakutan ninyo? Dito kayo natatakot? O sino, tatanungin ko kayo kung sino ako? Kung sino yung mas matatakot? Kung sila ba o ako? Baga. So, pinatutunayan po ng Panginoon. Anong makikita natin doon? Kaya yung iglesia, doon makikita natin. Maging yung sinabi ni Peter, no? Kaya nga, pinangalan ng Pedro. Kumbaga, naging matatag si Pedro sa pagkakataon yun. Nawala po yung takot niya. Sumagot si Pedro. At yung sinagot niya, ay alam ng Panginoon na binabayan siya ng Diyos Ama sa langit. At totoo yung sinasabi. Kaya nga sabi, ikaw, Pedro, ay bato. Ikaw, Simon, ay bato, Pedro. Baga, pinagpapatunayan niya. Amen po. Nakakasunod po ba tayo? Kaya po nandun po yung hamon ng mga Diyos ng Hermon. May hamon po sa mga Diyos ng Hermon. Kaya nga nasabi po natin, yung Hermon, or yung Caesarea, yung lugar na yun, sa panan ng Hermon, ay pinamumugaran ng mga diablo, lahat ng masasamang espiritu ay nandoon. So, hinamon po yun ng Panginoon. Kaya nga nagpunta sila doon para ipakita ng Diyos kung sino siya doon sa iglesia. At ang sabi po doon, makikita po natin doon sa Matthew 16:15. Sabi po doon sa dilaw, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ito po yun, yung kinatatakutan nila, yung kanina, yung kuweba, yun yung sinasabi niya, na sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Doon sa iglesia, kaya po yung iglesia powerful. Powerful po yung iglesia, mga kapatid. Doon mismo itinayo ng Panginoon. Dito yung kinatatakutan ninyo, sige nga. Kaya nagtanong siya. Kaya sinabi niya, ikaw, Simon, ay Pedro, may paninindigan ka. At yung Petra na sinasabi, literal na bato. Hindi, kaya nga po yung paglilinaw natin doon sa paniniwala ng iba, o sa ibang reliyon, kasi Pedro mismo, yung pinagtayuan ng iglesia. So hindi po, malinaw po dito na siya Petros, na sinasabing ikaw, Pedro, ay bato, matigas ka, kapagkat alam mo, yung totoo. At dito sa literal na batong ito, doon sa Petra, itatayo po ang iglesia. Bakit niya doon itinayo? Sapagkat yun yung lugar na kung saan ay kinatatakutan ng mga tao. At pinatunayan niya, at even dito, sa gate of Hades na ito, hindi mananaig ang kapangyarihan ng mga yan sa iglesia. Amen po? So yun po yung power po ng church, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang head natin ay ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya nga po dapat yung church, tayo ay nagkakaisa. Amen. Sa layunin ng Panginoon para sa atin. Amen po? Napakaganda po. I hope na ito po ay nagkakaroon tayo ng higit na kaunawaan. Kung ating pong titingnan, kung hindi po natin babalang kasi para po simple lang siya. Pero kung uunawain po natin, yun po pala ang ibig sabihin ng Panginoon para sa atin. Kaya dapat makabilang tayo doon sa iglesia. Amen po? So ano nga po ba ang iglesia ng Panginoon Jesus? Ano nga po ba? Tignan po natin
yung larawan ito, or ano nga po ba. So sa una po, ang tunay na iglesia ay kanyang iglesia. So yun nga po sinasabi natin na yun po yung paniniwala din natin bilang JMCM. Na ang tunay na iglesia ay kanyang iglesia. Tayo po ba ay iglesia ng Panginoon? Amen. Tayo po ay iglesia ng Panginoon. Kaya nga po yung ating itinuturo. Yun po yung tinuturo ng JMCM. Kaya po yun yung isa sa ating statement of faith. Kasi naka-inline po tayo dito. So tingnan po natin, ang iglesia ng Panginoong Jesus doon sa Matthew 18. So sabi po dito, at sinabi ko sa inyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo po ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ikaw, Pedro, tsaka doon sa Petra, doon sa church, yung sa batong ito, yung kanyang iglesia. So, sino nagtayo? Ang Panginoong Hesus ang nagtayo. So, kanino yun? Sa Kanya. Kaya dito, malinaw po dito sa verse na ito, na sa Kanya yung iglesia. Ngayon, kung tayo ay nakakabit doon sa tinayong iglesia ng Panginoon, at tayo naman talaga ay nakakabit. So, tayo ay iglesia ng Panginoon. At tayo, ang iglesia ito ay para sa Panginoon. Hindi po ito pag-aari ng kung sino mang pangalan. Hindi po ito pag-aari ng kung sino mang sigwal. Tayo po ay nakikibilang lamang dito sapagkat ito ay sa Panginoon. Sapagkat ito ay nakadungsog doon sa iglesia ito na yun ng Panginoon. Amen po? Malinaw po yun? So wala po tayong dinadala dito na kung sinong pangalan. Tayo po ay pare-parehas dito na lingkod ng Panginoon. Kaya nga po ang bawat isa sa atin ay dapat maging alagad niya. Kaya nga po yung iglesia, dapat nagkakaisa tayo kung naiintindihan natin, nalalaman natin, magpagamit tayo. Sapagkat ito po sinasalin. Pasa-pasa po yung kagawa ng Panginoon. Yung tunay na iglesia, pinapasa lamang po yun. Hindi po basihan dito kung ano yung natapos. Hindi po basihan dito yung kung ano yung kalalagayan sa buhay. Ang importante po dito yung tayo ay nakakasunod sa tawag ng Panginoon. Kung ano man po yung degree natin. Sapagkat tayo po itinuturuan. Naniniwala po ako sa pagtuturo sa atin bilang ama. Kailangan ba bilang ama na yung pagiging ama ko ay pumunta pa ako sa school para gawin ko sa anak ko? Na alam ko, kahit dito sa church, natututunan ko kung ano yung tama, mali. Na kung ano, lalo na tayo mga Kristiyano, alam natin, dapat kung paano i-build yung pamilya natin, yung mga anak natin. So, itinuturo po natin sa kanila yun. Ang tama. Wala po yung duda. Hindi natin kailangan mag-master para ituro yun. So, bagamat sa iglesia, tayo po ay nag-aaral at may mga dalubhasa din po tayo mga kasama. Pero bilang naituro na, tinuturo nila ito sa atin. Kaya po inaanyayahan namin mga kapatid, meron po tayong mga teaching na maka-attend sa mga bagay din para higit na magkaroon tayo ng unawaan sa salita ng Panginoon. Para po higit na maituro din natin sa ating pamilya, sa ating mga kapatid. Yung pinapahulugan. Kasi kung basta-basta po na lang natin titingnan at babasahin, kung simpleng pagbasa lang, hindi natin maintindihan. Pero kung pag-aaralan talaga, sa tamang kaparaanan, matututunan po natin. At pag natutunan natin, of course, yun yung pinaniniwalaan natin eh. Meron tayong pinanghahawakan. So, doon sa pinanghahawakan natin, kapitan natin yun. Dapat maging bato tayo doon. Dapat maging Pedro tayo doon. Sa pagkakataon na yun. Sa faith natin, na pag yun ay binigay ko sa pamilya ko, binigay ko sa anak ko yun, alam kong tama yun. Amen po ba? So kahit sa ganong kaparaanan ko, yung iglesia, lumami. So from pamukat sa mga kay Kristo, sa mga apostol, hanggang sa atin sa ngayon, lumaki at lumawak ang iglesia dahil ang nais ng Panginoon ay tayo maligtas. Amen po? Praise God po. Praise God po. Hallelujah. Then, ano nga po ba ang tunay na iglesia? Tunay na iglesia nga po ay ang kanyang iglesia. At ang iglesia ng Panginoon, ito po yan, meron po sa una po. Ito ay tatag ng Panginoong Hesus.
Hindi ng sino man yung sinasabi ko kanina. Hindi po tatag ito ng sino man. Nakita natin. Sinabi niya mismo. Doon sa bato, sa rock, sa Petra. Doon sa Caesarea. Siya mismo nagtatag ng iglesia niya. Malinaw po yun. So, yung iglesia ay hindi yan tinatag ng kung sino man. Pero mayroon po tayong makikita na ang iglesia ay hindi nakarugtong, putol. So, yung sinasabi na independent na pag tinanong, sino nagtatag nito? Saan ba ano nito? Sino nagsugo sa iyo? So, hindi matrace yung pinagmulan. So, kung hindi matrace yung pinagmulan, ibig sabihin ito po, itinatag lamang nila. At kadalasan, sila yung mga church na kung saan ay liko yung katuruan. Kapag at makikita natin na sila yung mas madalas may corruption, ganyan. So, iba yung intention. At kiniklaim nila na sila yung sons of God. Amen po? Amen. Praise God. Pangalawa, ito ay nananaig laban sa lahat ng kaaway ng Panginoong Hesus. Ito ay nananaig laban sa lahat ng kaaway ng Panginoong Hesus. Nananaig. Doon po kasi sa Caesarea, nakita natin na yung kinatatakutan ng mga tao, maging ng Old Testament, unang panahon, na kinatatakutan nila. Pinanaigan ito kung nasaan yung inyong mga kinatatakutan dito. Doon kayo natatakot sa lugar na yun. Kung sa Caesarea, sa Gate of Hell na sinasabi nyo, doon tayo magtungo. Puntahan natin mismo. Doon tayo. Doon ko itatatag ang aming iglesia. Ano ang pinapatunayan ng Panginoon? Ito ay nananalig laban sa lahat ng kaaway ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko po kanina, ang church ay very powerful. Hindi po mananaig sa atin ang ating mga kaaway. Lalo na kung tayo ay sama-sama nagkakaisa. At yun naman po talaga ang kailangan natin, body of Christ. Iba-iba man tayo ng katawagan, ibang-iba man tayo bahagi ng iglesia, pero dapat tayo ay higit na nagkakaisa. So, sino po yung mga hindi mananaig dito? Yung sinasabi, yung kaaway ng Panginoon, ang mga demonyo, mga anghel, mga anghel na naging magsip. Kung doon po sa kasintabi ko, doon sa mga tawag ito, doon po sa mga bago kumbaga, ito po ay bago sa inyo yung mga nababanggit dito sa harapan. Meron po kasi mga anghel na naging magsip. So, hindi lahat ng pag sinabi natin angel ay mabuti. So, kaya nakapanood po siya doon. Mga demonyo, diablo, yung masasamang espiritu, ito yung mga hindi nananaig doon sa iglesia. O kahit, yun, kasi yun po ang kahalagahan, yun po yung kapangyarihan ng iglesia. Kaya yung mga kaaway ng Panginoon na hindi nananaig sa mga bagay nito. Then sa pangatlo po, ito ay isang iglesia sa lahat ng lugar at lahat ng panahon. Ang ating pong iglesia ay isang iglesia sa lahat ng lugar at lahat ng panahon. Kaya nga po ito ay nakarugtong doon sa pagkapag-build ng Panginoon doon sa church na yun. Doon sa isang lugar na yun. Yung po ay kumalat. Kaya nga dapat tayo ay nakatugtog sa lahat ng panahon. Simula ng panahon na yun hanggang sa panahon na yun, sa darating pang panahon, dapat maka-inline po tayo doon, nakatugtog tayo doon. Sapagkat ito yung iglesia ito ay iglesia sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Amen po? Ito po, ang yung paliwanag ko doon, ang iglesia sa lahat ng panahon. Ang iglesia sa lahat ng panahon, sa Hebrew 12:22 to 24, sabi po dito, sa halip, nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion na ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang ng anghel. Sabi nyo sa 23, dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuturing panganay ng kanilang mga panganay ay nakataga sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap
Sabi po doon, ano. So, dito po, kumbaga, ang iglesia sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Parang kung babasahin po natin doon sa 20, dumalo kayo sa masayang pagtitipo ng mga itinuturing na panganay sa kanilang mga panganay na nakatala sa langit. So, doon po, medyo iba yung iba yung salin niya, no? Balikan po natin doon sa Greek, para higit na malinawan yung ang iglesia sa lahat ng panahon. Ang sabi po dyan to the assembly and to the church of firstborn, to the assembly of the church of the firstborn, having been enrolled in the heaven, and to the judge, God of all, and to the spirit of the righteous, having been perfected. So, sa iglesia, sa lahat ng panahon. Kung baga sa Tagalog, iba yung salin. Pero ang ibig sabihin po nito dito, pagka dito natin binasa, dumalo kayo sa iglesia, doon sa sa iglesia, to the church, yung ecclesia. Yan. Then, doon sa prototokon. Saan? Doon sa firstborn. Kasi dito sa Tagalog, yung sinasabi dito, pagtitipo ng itinuring ng mga panganay. Ang pinupunto dito yung mga taong panganay. Pero dito, ang sinasabi naman doon sa Greek, ay dumalo kayo doon sa pagtitipon ng iglesia of the firstborn. Sino yung firstborn? Ang Panginoong Jesus. Sa iglesia nino. Dumalo kayo sa pagtitipon sa iglesia ng Panginoong Jesus. At kayo ay nakatala ang pangalan sa langit. Yung tatayo, yung mga tumanggap sa Panginoon, mga Kristiyano na kayo. Dumalo kayo doon. Yan ang ibig sabihin. Kaya nga po, ang iglesia sa lahat ng panahon. Kaya nga tayo, pakibilang kayo doon sa iglesia ng Panginoon. Dumalo kayo doon sa firstborn na sinasabi. At dumalo kayo sa Diyos ng katarungan sa sinasabi na. So yun po, malinaw po siya kung ating titingnan doon sa salitang sa Greek, na doon po higit na nakapahayag doon yung sinasabi na ang iglesia sa lahat ng panahon. So dumalo kayo sa iglesia ng Panginoong Jesus. So kaya naka-inline doon yung sinasabi na iglesia sa lahat ng panahon. Dito rin po sa Korinto. Kapag naging Kristiyano, kapag naging Kristiyano na, kapag tayo naging Kristiyano na, sa 1 Corinthians 12:19, sabi dito, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o Malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So kapag tayo naging Kristiyano, sabi kaya nga dumalo kayo. Sabi doon na ipinag-uutos, ang iglesia ay iglesia sa lahat ng panahon. Hindi lang ngayon. Kaya sinasabihan dito sa Hebrew, kung kayo mga Kristiyano na, isalin nyo ito. Ano bang ginagawa nyo dyan? Dumalo kayo sa iglesia ng Panginoon. Panginoong Jesucristo. At humayo kayo. At pag tinanggap ninyo ito, pag kayo naging Kristiyano na, pag tinanggap ninyo, bautismo ng Panginoon, ano mangyayari? Yung bahagi ng iglesia, na binubuhay ng iba't ibang bahagi ay nananatiling isa. So yun po, yun yung body of Christ. Yung church na sinasabi dito. Kapag naging Kristiyano ka na, tinanggap mo na, alam mo na ang Panginoong Jesucristo. So anong kailangan mo? Kapag tinanggap mo, napatanggap ka na ng kapatid. O kailangan mo makibilang sa iglesia. So kailangan natin makibilang sa iglesia. Kung anong tayo na iglesia. At kapag ka nakibilang tayo sa iglesia, hanapin natin yung iglesia na nakarugtong sa Panginoong Jesus. Yun po yung importante doon. Tapos sabi nga dito, isang katawan na may maraming bahagi. Kaya po tayo bilang katawan
ng iglesia, ay iba-iba po tayo ng ating ginagawa. Pero ibig sabihin po nito, ay dapat tayo ay nagkakaisa. So yun po yung importante nung sinasabi. Kaya nga po napaka-importante na iba-iba man tayo ng ating bahagi. Pero dapat nakasentro po tayo doon sa higit doon sa pagkakaisang sinasabi. So dapat nandiyan yung pagtutulungan. Kung ano man yung mga bagay na ating mga ginagawa, dapat magawa natin ito ng maayos para sa Panginoon. Amen po, sapagkat tayo kabahagi ng katawan. Amen po. Baka naman mamaya ay, bali naman ako ng church. Okay lang. Kasi yung iba ko namang makasama gumagawa naman. Iba-iba nga tayo naman ng gawain natin. Pero dapat naka-inline po tayong lahat para hindi tayo magkaisa. At para doon sa ikalulugod ng Panginoon. Para tayo dumami. Para madami yung maligtas. Kailangan po tayo ay connected sa bawat isa. Amen po? Amen. Ano po? Yun po yung kahalagahan na dapat ay nananatili tayong iisang katawan. Iisang katawan. Iisang layunin. So itong pinag-aaralan natin, nakukuha natin, isang layunin natin ang magkaisa. Kung sa isang bahagi, just for example, may isang bagay o kailangan mapagkaisahan natin yan. Ano ba yung maganda? Para sa music team. Ay Brad, kailangan ganito. Okay, mag-comply tayo. O ikaw na musician, kailangan mag-practice ka. Okay, mag-practice. Hindi po dahilan yung sabihin natin na kami, for example, kami yung nandoon. Tapos sasabihin, ganito yung gawin nyo. Hindi na tayo makikinig. Kung mali po tayo, accept. Para ma-enhance po ang bawat isa. Dahil ang tinitingnan po natin dito ay Panginoong Jesus. Ang pinaglilingkuran natin ay Panginoong Jesus. Amen po? So, ibig sabihin na doon yung pagkakaisa at pagpapasako. Para higit na tumatag ang iglesia. Amen po? Praise God po, ano po. And then, maging mudyo hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa isang espiritu. Upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinainom ng iisang espiritu. So, nawala na po yung boundaries na nawala na po yung boundaries dito na kung tayo man ay hintil, tayo man ay alipin, tayo man ay malaya, pag tayo ay tumanggap na sa Panginoong Hesus, tayo ay nagiging isa. Yung sinasabing Israel, na babalikan ng Panginoong Hesus. Kasama po tayo doon. Bilong po tayo doon sapagkat yung sinasabi na yun yung iglesia. At kung tayo ay nakainay na tayo tumanggap sa Panginoong Hesus, kasama po tayo doon kahit na tayo ay hintil. Kapagkat napakalinaw na sinasabi dito, na ano man, hintil ka man, alipin ka man, malaya ka man, lahat ng binautismo sa isang espiritu upang maging isang katawan ko. Tayo tumanggap sa Panginoon at tayo nabautismuhan. So, ang bawat isa po ba ay nabautismuhan na? So, dapat po ay tayo mabautismuhan, sa bautismo sa tubig. Kasi, baka mamaya, yung sinasabi natin kanina, ay kabilang ba tayo doon? Hindi, kabilang po ako doon. Ano po ako dumating ng Panginoon? Kasama po ako doon sa iglesia. Ano sasabihin ng Panginoon? Hindi. Sinasabi mo lang yan. Ay tayo dito, sabi tayo, kabilang ako ng iglesia ng Panginoon. Nang dumating na siya, hindi naman pala tayo nakasulat doon sa aklat na sinasabi. Nakikibilang lang pala tayo. Hindi naman pala tayo, nakalisya naman pala yung ating ginagawa. Kaya, matunayan, ipahayag mo. Saan mga paraanan yung papahayag natin? Hindi, magpabautismo ka. Hindi naman po ibig sabihin na hindi ka ligtas. Pero yung papahayagan, pakita natin. Pakita natin sa kanino? Sa kanino? Pagsunod po yun, obedience. Amen po? Praise God. Salamat po. Dahil ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako
kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi nga ba ako, ikaw isang bahagi, yung sinasabi ko ano. So yung katawan natin, marami ang bahagi, pero siya ay parte ng isang katawan. Kaya importante po, wala pong ano yan, wala pong pinipili. Maliit ka man, malaki ka man, wala pong sinisino ang Panginoon. So, para sa Panginoon, lahat ng bahagi ng iglesia ay importante. Para bahagi ng ating katawan. Dinesign ng Panginoon, lahat ay importante. Amen po? Ang importante lamang po ay mabuo tayo. Mabuo, bawat isa. Then, ayun po, meron po diyang paglilinaw sa Biblia. Basahin lang natin din kapag naging Kristiyano. Yan, sabi po dyan also, for in one spirit, we all into one body were baptized, whether Jews or Greek, whether slave or free, and all one spirit. Sa isang spirit. So, pinapakita ko dyan na talagang wala nang pinipili. Pag nandun tayo sa Panginoon Jesus, hindi na sasabihin, yan yung mga Hudyo. Yan lamang yung pinili ng Panginoon. So, wala na po yun. Nalis na po yun. Maging tayo mga hintil, kumilala tayo sa Panginoon, nahayuan tayo ay kabilang na doon. Amen po. Then, sa Efeso po, sabi po dito sa Efeso 2:11-16, sabi basahin ko po dun sa 12 na naman. Noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi sa klaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo ay dati malayo sa Diyos at inilagay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, ang naging daan natin ay ang Panginoon Jesus. So, noong una sa reliyon natin, baga, nakikireliyon lang tayo. Siguro, sa bawat isa sa atin dito ay naggaling doon. Ang ibig ko sabihin, kinagisnan lang natin yun. So, kumbaga, yung paniniwala natin, hindi sapat. Hindi kasi natin nalalaman. So, masasabi natin na tayo ihiwalay kay Kristo. Nasasabi natin yung Kristo. Kung yun nga yung panghahawakan natin sa huli, baka sabihin ng Panginoon Kristo, hindi ka kabilang dito. Hindi kita kilala. Kaya nga po sinasabi dito na tayo ihiwalay. Pero ngayon, hindi na tayo hiwalay sa Panginoon Kristo. Amen po? Yung sinasabi niya na, noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayan ng Israel. Ano ba ito? Ito yung kung tayo naging Kristiyano na. Sila noon, nung kausap ni Pablo, ang mga taga-Epeso, sinasabi, hiwalay kayo noon. Na ngayon, kaisa na kayo ng Diyos at inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil sa mga Hudyo at mga Hintil. Ayun po. Ang Panginoon mismo ang nagbigay ng kapayapaan. Dahil sa mga Hudyo at mga Hintil, kanyang pinag-isa. Pinag-isa niya na po. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader at na naghihiwalay sa atin. Makita naman po natin na naman muna para talagang hindi siya pinagkakasundo. Pag-ing sa Old Testament, yung pamilya ng yun lang Hindi sila pwedeng masamahan. Pinawalang bisa niya, kautusan, pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hintil ay maging isang bayan na lamang at sa ganito ay maghari ang kapayapaan. So, nagkaroon po ng kapayapaan bilang mga Kristiyano, yung Iglesia. So, tayo po, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, so, paano tayo nagkaroon ng pag-asa? So, nagkaroon po tayo ng pag-asa doon sa 16 sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Winasak niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila ng Diyos at pinagbuklod sa isang katawan, yung iglesia na sinasabi. So, yun po yung kahalagahan.
So yun po yung naging daan na kapag-asahan ng Kristiyano. Kaya nga sinasabi niya kanina, dumalo kayo sa iglesia ng Panginoon Jesucristo. O, kayo mga Kristiyano na, kumilala na kayo, magpabautismo kayo. Inuulit kayo. O ngayon, nung dating hindi pa kayo kumikilala, hiwalay kayo sa kay Kristo. Pero ngayon, kumilala na kayo, dito na kayo. Kumilala kayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at ito yung inyong pag-asa. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Yung pag-asa natin ng bawat isa, maging hanggang sa ngayon. Amen po? Amen. So, ang tunay na iglesia ay tinatag ng Panginoong Hesus at ang lahat ng mga sumusunod sa iglesia ay nakadugtong dito. So, nakadugtong po dito, no? Yung sinasabi mo dito sa pangalawang sa kasunod na slide, na ang tunay na iglesia ay tinatag ng Panginoong Hesus at ang lahat ng sumusunod na iglesia ay nakadugtong doon sa church ng Panginoong Hesus. Makikita po natin sa slide na iglesia ng Panginoon sa kasaysayan. Yan. Malinaw po ba? Yan, iglesia ng Panginoon sa kasaysayan. Sino nagtayo? Ang Panginoon? Ang Diyos Ama? Sino ang kanyang president? Ang Panginoong Hesus. Then, tinayo ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia through doon sa mga apostle. Doon sa 180, nakita po natin yung pagtayo po pala ng iglesia, no? Tayo nakakapag dito po pala, sorry po sa kasunod. Then, sa apostle, kasunod po ng mga apostle sa sinasabing church fathers, no? Then, yung the Nicene Creed, ito na yung Apostle Creed, kasama yung mga creed na po, yung mga statement of faith. Then, papunta po sa RCC West, yung ano na yan. Then, pagdating po doon sa 11th century, doon po sa nahiwalay, nagkaroon po ng Greek Orthodox Church. Then, dito po sa B, sa 16th century, diyan po nahiwala yung kay Martin Luther. Yung nagkaroon ng pagprotesta na po. So, meron silang issue doon patungkol doon sa Amen. Pinag-pray nila yung na sinusuhulan. So, which is, hindi po yung tama. Then, nakita po natin dyan, through doon, nakatugtong po yung Jesus person, doon sa mga Protestant, Radical, sa Evangelist, Methodist, Baptist, hanggang doon sa AG na sinasabi, Assemblies of God, yung AG na yung Assemblies of God, then doon na po sa Jesus first. So kung ang ating ititrace po natin, napakahalaga po kasi kapag tinanong tayo, nasaan yung yan, mapapatunayan po natin na nakadugtong tayo. Hindi po tayo independent. So yung kahalagahan po ng pag-aaral natin, hindi yung basta dumalo lang tayo dito, ganun James, yan na yan, ganun. So at least nakita natin. At kung ito po ay ating bubuklatin, yung parang bang gusto nyo talaga sigurado po may mga fruit po yan. Amen po? So yun po, doon po nabubuo yung ating iglesia. So ang tunay na iglesia ay sumusunod sa mga inuutos ng Panginoong Hesus at mga apostol. Yun po yung tunay na iglesia. Kung tayo po ay sumusunod doon sa utos ng Panginoong Hesus at ang mga apostol. So kaya nga po ito ay, sinasabi ko kanina, ito ay papasa-pasa lamang. Nakita natin yung kanina yung diagram na pinapasa lamang ito from sa Panginoong Hesus, pinasa mga apostol, hanggang sa atin sa panahon ngayon, itinuturo. At praise God, sa panahon po natin ngayon, hindi nakagaya nila. Nung panahon kasi nila, wala naman silang libro, wala naman silang Bible. Tutusin nga mo, pinadali na sa atin. Nandiyan na, o inilatag na sa inyong lahat. Bagkos ang kalaban na lang natin ngayon, yung ating mga sarili. Amen? So, pumili ang Panginoong Hesus mula sa maraming mga lagad. At ang mga ito ay tinuruan niya ng higit sa loob ng halos 3 taon. Kasama, di ba? Pumili ang Panginoong Hesus. May mga lagad. Ang mga ito tinawag ng mga apostol o messenger, mga apostol, na silang umayo, nagturo at nagpatatag sa naunang iglesia. So sila, yung nagpatatag sa mga naunang iglesia. Kanilang ipinaliwanag
ang mga itinuro ng Panginoon, pampubliko man o pampribado sa lahat ng mga sumusunod sa kanila, sa pangangaral na naging mga alagad din o Kristiyano. So yung po na naging alagad. Kaya po napaka-importante, no? Nakita natin yung mga apostol. Nag-commission din sila, tinuro nila. Sa madalit sabi, pinasa hanggang sa atin ngayon. Kaya po yung pag-aaral natin, ano po ito? Parang ako sasabihin ko, kumbaga, certified yan, galing yan sa Panginoon. And at the same time, balikan nyo. Sabay-sabay tayo mag-aaral. Makikita ninyo. Yung ibig sabihin, tuntunin natin. Amen po? Amen. So, sila, ano ba yung ano? Sila ay sumusunod sa Panginoon at sa utos ng Panginoon at sa mga apostol. So, sila ay nag-born again. Doon na lamang po sa mga nakadilaw. Pagsisihan ninyo. Pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at pagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu. So, ano ba yung nais ng Panginoon sa atin? Para tayo ay pabunagin, para tayo makasama. Ang kailangan lang daw po natin ay pagsisihan at talikuran natin ang ating mga kasalanan. Ano po? At pagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang tayo ay, ano po yung magiging resulta? Kapag tayo ay pinagsisihan natin at tinalikuran natin mga kasalanan, tayo nagpabautismo. O ano magiging resulta? Patatawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu, Bunal na Espiritu. So yan po na po. Kumbaga, simple lang yung pinagagawa sa atin. Kailangan maging tapat. Amen. Maging tapat tayo doon sa pinagagawa. Sila ay, ano naman po ang ginagawa nila matapos silang mag-born again. Sila ay kumapit sa turo at kasanayan. Kumapit sa turo. Tinuruan na sila ng mga apostol at saka yung mga naunang iglesia. Kinapitan nila yun, hindi sila umalis doon. Naging matatag sila doon at nagkaroon sila ng kasanayan. Naging bihasa. Nagkaroon sila ng mga pag-aaral. Kasama naman po talaga ang pag-aaral. Naging dalubhasa sila sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga po ano yung Bible nalathala. Nagkaroon sila ng kabihasahan at kasanayan. Sinali nila. So sabi nga po dito sa Gawa 41-42, nagpabautismo at nalagdagan ang mga alagad ng may mga 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila at itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin. So, anong ginawa nila? Sila po, nung matapos silang bautismuhan, sila mag-born again. So, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Nagkaroon sila ng kasanayan. Amen po? Nagsama-sama sila bilang magkakapatid. Nagsama-sama sila, naging matatag sila. Kahit doon sa pagpira-piraso ng tinapay. Ibig sabihin, intact sila sa lahat ng gawain. Inaalala lagi nila ang bilin ng Panginoon sa pagpira-piraso ng tinapay. At saka importante, doon sa panalangin. Nandun sila, sama-sama sila sa panalangin. So yun po yung kahalagahan. Yun po yung dapat na magkaroon tayo ng higit na kasanayan. Amen po? Sila ay bumukod mula sa mundo. Hiwalay na po. Sabi po dito, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanilang iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kumbaga, bumukod sa mundo. Then doon sila, isa pa po, sa Romans, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Makita po natin doon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Humiwalay kayo. Kayo ay Kristiyano na. So, pasintabi na naman po doon sa mga bago. Sino ba yung, kaya pagka tinatanong natin, alam naman natin kung sino ang naghahari doon sa mundo, no? Yung pinaghaharian ng mundo, sino? Ang Panginoong Jesus ba, naghahari sa mundo sa panahon ngayon? Kaaway. Let's say, sabihin natin kaaway. So, kaya nga po, dapat nakahiwalay tayo doon.
Sila ay bumuod mula sa mundo, sabi pa po dito, huwag kayong umayon sa masamang pagdanasa tulad ng ginagawa niyo. Noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa, dahil ang Diyos ay pumili sa inyo ng banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Magpakabanal kayo sapagkat kayo'y banal. So tayo ay nagiging banal, kaya dapat lahat ng ating ginagawa ay tama. Dapat naayon sa Panginoon. Yung ating pagdakad. Hindi naman po ibig sabihin na hindi tayo makabasag pinggan. Kumbaga yung alam po natin kung nasa lugar tayo. Pwede tayo magsalita, pwede tayo pakita natin yung ating yung nararapat. Hindi po natin pwede sabihin banal yung sa sensura, parang hindi po ganun. Yung pong nakaayon doon sa sinasabi ng Panginoon. Sabi nga po doon sa ating sa ating hiwalay ang banal sa hindi banal. So diyan po pinapakita na yung puti, yung teritoryo ni Yahweh, o ng Israel, o ng Iglesia, na sinasabi dito sa mundo. So yun po yung puti. And then, yung teritoryo na Azazel, ni Satan, o ng Diablo, na sinasabi yung itim. Diba, napakalaki. Kung iisipin natin, just for example, kung mundo yan, kakaunti, yung kilala. Ito talagang pinaghaharian ng kulay itim. So, anong nais ng Panginoon? Ang nais ng Panginoon, kaya tayo nandito, maanuhan natin yan, yung kaunting puti na yan, lumaki yan, pahayuhan natin, para sa likong kilala. Kasi dati kami lang tayo sa itim eh. Amen po ba? Amen. Doon po, yan, hiwalay pa rin sa walang hanggan. Sa walang hanggan, ay magkakaroon po tayo ng pagkakahiwalay kung hindi tayo makakasunod yung sinasabi ng Panginoon. Makikita natin doon sa Eden, yung example po dyan, na doon lahat sama-sama ng time na yun. Tao, ang anghel, ang Panginoon. Then, ang matukso, nakita na may ahas dyan, ang matukso sila na hiwalay. Si Yahweh, pumunta sa langit, banal, then tayo mag-inlay na hanggang sa mahiwalay tayo doon sa mga hindi banal, hanggang sa magpatuloy yung mga banal through Abraham, through lahat doon sa mga dinaanan, through Israel. So, kapag tayo hiwalay, mapupunta po tayo doon sa lamang ako'y na sinasabi. Pero kung tayo nasa Panginoon, kasama tayo ng Diyos doon sa langit. Amen po? So, sabi po dito, nagtipon at nagpalakasan. So, dapat po tayo nagtitipon at nagpapalakasan kasi yun yung iglesia. Sabi sa 25, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So, yun po yung church. Dapat po meron tayong pagtitipon. Dapat po lagi tayo nagtitipon. Mga kapatid, di ba po ba? Pag tayo ay matagal na hindi nakakasama ang ating mga kapatid, anong nangyayari sa atin? Yung surrounding natin, malakas kasi sa labas eh. Kaya po napaka-importante na dapat lagi tayo nagpapalakasan. Yun po yung church, yun po yung iglesia na tinatag ng Panginoon. Kaya nga nagkaroon sila ng pasanayan. Amen po? Yun po yung ibig sabihin at usual kapag ka nagkakatipon dito po sa atin, sa Pilipinas, usually Sunday yung ginagawa. After na ng pagpapahinga ng Panginoon, yung sinasabi yung rest na. Dito naman, Friday. Sa panalapos po natin, ang sabi po dito sa Levitico, 23:9-11, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupang ibinigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y iwawagayway nila sa harapan ni Yahweh upang kayo'y maging kalulugod sa Kanya. Ang gagawin nito, kinabukasan ng araw ng pagpapahinga. Ano ibig sabihin? Magdadala sila ng mga ani nila at iwawagayway. Ano ibig sabihin magwawagayway? Magpupuri. Ibig sabihin, sasamba tayo doon sa araw na kung saan sa Pilipinas sa atin ay Sunday, magpupuri tayo. Amen? At gagawin nito kinabukasan ng inyong pamamahinga ng Panginoon. Ibig sabihin yun yung Sunday. Dito naman ginagawa natin ay Friday. Pero meron daw po yung doon sa specific talaga ng Sunday. Although dito tayo, kaya Friday siya. So, yun po yung ating aral ay yung umagang ito. Na po nawa po ay nakita natin yung saysay doon sa kung ano yung ang Panginoon sa kanyang iglesia. At ito po
po yung ating pinaniniwalaan sa statement of faith ng GLC. Amen po. Salamat po and good morning.